Tawagin nyo lang po kung June. June. Yate. May may mga anak ka na? Mayroon na po. 3 po naging anak ng misis ko. Anak niyo ng misis mo? Siyempre, hindi naman ako nagkakaanak eh. Sila. Katulong lang. So, anong mga edad ng anak mo? Yung anak kong panganay, 2 lalaki, 1 babae. Yung isa, magti-30 years old na, tapos yung isa 28, yung isa 24. Wow, mga malalaki na pala. So, nandyan din sila sa Camarines? Wala. Ako lang nandito ko sa tatay ko. Okay. Kasi nga, nagkalabuan na kami, kaya umuwi na lang ako dito sa amin. Bakit nasaan niya asawa mo? Nasa malayo, nasa norte. Ako lang naman umuwi dito kasi wala na, hindi na kaya eh. Hindi na kaya? Bakit hindi na kaya? Mukhang ako lang yung nagmamahal eh. Ako yung nagbibigay ng pagmamahal pero hindi sinusunod. Baka nagkulang ka? Hindi nga, sobra-sobra pa nga eh. Ganun ba? Kayo po ma'am, saan po kayo ma'am? Saan? Nasaan na ngayon ma'am? Nandito ka sa US ngayon. Ilan na po ang anak niya ma'am? 2. Malalaki na rin po. Panganay ko is 16, tapos yung bunso ko is 13. Ay, bata pa. Ilan taon na po kayo ma'am? Hulaan mo. Ilan taon na ako? Siguro mga magpo-40 siguro. 40 na nga. Sabi ko na nga ba. Ako po, sa tingin nyo. Ikaw na sa 20. Sa? Hindi ko alam, hindi ako marunong maghula. Ay, ganun. Ilan taon ka na? Ako, pinanganak ako ng Marcelo. Marcelo? Oo. Ilan yun? Kung alam mo yung Marcelo, mga hulamin pa ang... Ako, mahina ako sa history. 52 years old na po ako. 52 years old? Apo. Maaga ko nag-asawa eh. Oo. Maaga ka pala nag-asawa. Ay kayo ma'am, bakit nagkahiwalay kayo ma'am? Anong naging problem? Nangangapit bahay. Dito po sa Pilipinas, yung naging asawa niya. Nandito. Nandyan. Kano ma'am, kano? Kano. Okay. Hindi pa nakontento. Bata pa kayo. Since 2015. Matagal na rin pala. Pero divorce na kayo sa asawa mo, kano ma'am? Hindi. Pero hiwalay kami. Since 2015 nga. Kasi nga may iba na siya. Pinay din? Oo. Ayos. Yung mga anak mo ma'am, nandyan sa US ma'am? Nandito din. Anong mga grade na po? Second year na yung anak kong babae. Tapos yung bunso ko is 7th grade. Ako naman, yung 2 ko, nakapag-graduate sila. Graduate na ng college? Teacher yung isa, saka engineer yung isa. Maganda. Pero, may pamilya na. Nung nakagraduate sila, after graduation, siguro mga 6 months after, nag-asawa. Ganun din naman nangyari sa akin eh. Pagka-graduate, asawa ka agad. Kaya may apo na akong 2. Sana all. Isang lalaki, isang babae. Mabuti. Yung isa na lang, yung bunsong babae na lang, wala. So, nasayo pa yung bunso? Hindi, bali na iwan sila lahat. Ako lang umuwi. Kasi nga, hindi na makaya eh. Kumbaga, aanin ko pa yung pagmamahal, ibinibigay kong pagmamahal kung hindi sinusuklian ng Baka pwede pang maayos yan. Umuwi ka lang doon. Mahirap po. Mahirap. Matagal ng sakripisyo eh. So bali iniwan niyo po yung asawa mo at saka mga anak apo mo dun sa kanya, sir? Ikaw ang umalis?
Talagang pinalis ako. Pinauwi ako rito. Ganun. May mali Sabi nga sa... May mali ba kayong ginawa? Pinaalis kayo? Kaya nga. Ako lang, kasi dayo ako dun eh. Hindi ako taga ron. Oh, so pinaalis ka. Meaning, silang ayaw sa'yo, ganun. Ay, yung misis ko lang Oh. Kasi sabi niya sa akin, ano daw, maghanap na daw ako kung gusto ko mag-asawa na daw ako. Ganun ba? Siguro, ano siya, medyo, siyempre mahirap ng buhay kasi. Pero naitaguyod namin yung mga anak namin na makapagtapos. Oo nga. Kaya lang, nung tumatagal na, nararamdaman kong iba. Kaya, sabi ko, uwi na muna ako sa tatay ko. Alagaan ko na lang kasi medyo matanda na rin yung tatay ko rito. Siyempre, mas priority pa rin yung magulang ko. Oo Kasi yung pamilya kong iniwan doon ano naman, nasa stable na rin sila kahit papaano. Isipin ko naman yung sarili ko naman. Kasi yung sakripisyo. Kasal po kayo nun, sir? Kasal po kayo? Kasal po kami nga, DJ. Pero hindi naman sukatan yung yung papel na yun eh. Kasi pag ayaw na talaga, mahirap nang ibalik eh. Yung dati. Hindi ka rin pwede makipag-asawa kung kasal ka pa. Hindi naman talaga yung binagbabasihan ko. Kung talagang mahal mo isang tao, talagang mag-give and take kayong dalawa, hindi na kailangan yung kasal. Diba? Yung kasal, minsan nga isang linggo pa lang na kinasal, halimbawa isang linggo kinasal, tapos biglang maghihiwalay sila. Walang forever. Walang forever. Pero may pagsasama, lalo pat nagmamahal. Doon ko nga naintindihan kasi bata pa ako nag-asawa. At age of 18, nag-asawa na ako. Kaya doon ko na-realize na nung medyo nagkakaedad na ako, naisip ko rin na, unahin ko pala yung sarili ko muna. Kasi okay na tapos na yung obligasyon ko sa kanila eh. Kaya nga, ako kasi mula pa lang eh. Hindi pa yun tapos, sir, kasi siyempre, habang buhay, tatay ka pa rin nila. Opo, DJ. Ang ano ko yun, siyempre obligasyon ko pa rin sila. Pero may kanya-kanya ng desisyon ng mga anak ko eh. Pero yung bunsong anak mo, yun pa yung nag-aaral, ilang taon? Ay, nagtatrabaho na po, 24 na dito. Ay, yung bunso? May trabaho na nga, nasa Maynila. Bali, kumbaga, dalawa na lang kami ng misis ko sana. Pero, mahirap. Mahirap pagkasamahan pagka talagang medyo Pero ang tanong, sir, natsagaan nyo nga hong ilang taon, no? Nasa 30 plus years? Sa akin po kasi, siyempre, ngayon di mo na kinaya. Ngayon di mo na kinaya. Kung kailan ho kayo nagkaapo, di mo na matiis. Yan nga po, DJ. Siyempre, na pag-isip-isip ko rin. Kaya lang talagang mahirap eh. Mahirap na ibalik yung dati. Kasi sobra na eh. Nasaktan na masyado yung Kumbaga durog na ako. Bakit may iba? Walang ebidensya eh. Mahirap dapat may ebidensya ka. Pero may naririnig. Baka naman sa cellphone. Baka kailangan nyo munang magpa-counseling. Ay, lagi na sinasabi noon pa. Matagal na kaya nga nung nagkaroon ako ng pagkakataon, talagang umuwi ako kasi 25 years na hindi ako nakauwi dito sa amin. May counseling ba, sir? Mag-ayos po muna kayong dalawa. Oo. Kaya nga sumali ako rito eh. Kahit paano mabawasan yung yung mga naging nakaraan. Ako na lang maging counselor mo. Kung pwede po sa inyo. So pagbalikin ko kayo. Anong advice mo? Pabalikin mo muna sila, ganon. Kailangan magbalikan muna sila para sa mga bata. Kawawa naman. Alam mo, ang unang maapektuhan yan. Kaya nga ako tumagal hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, hindi kami hiwala, yung divorce sa asawa ko kasi iniisip ko yung mga bata, ang impact ng namin. Kaya sa harap ng mga bata, sa isip ng mga bata, mag-asawa pa rin kami na alam mo na, pero sa totoo, wala na talaga. Ganon. Hindi na kayo nagtatabi, ma'am? Hindi na.
Pero bukod kayo ng bahay? Bukod kami dati ng bahay, pero Oh. ngayon magkasama kami, may kasama din kaming roommate kasi malaki yung bahay na kibali tinirahan namin. Bali, para mayroon na rin katulong sa pagbabayad, gano'n. Pero sport na lang, wala na, hindi na kami magkatabi. Pero may nangyayari kahit di kayo natabi? Ay, hindi, wala talaga. Tama. Para na talagang aso't pusa. Ah. Parehas pala tayo. Sport na lang, DJ. Pero okay lang ho kaya yan, ma'am. Kasal ho kayo, magkasama pa ho kayo sa bahay. Dito po kayo sa programa natin, okay lang. Oo, okay lang, DJ. Alam mo, DJ, nung 2 years ago, dapat pirmahan na kami. Ngayon, nagharapan na kami sa korte para talagang legally. So, ngayon, nung pagkaharapan na namin, naisip siguro niya kasi malaki yung babayaran niya sa akin, di ba? Kasi matagal kami. 2004 pa kami eh. So, ngayon, parang naisip-isip niya na, magre-retire na ako tapos magbabayad pa ako magsuporta pa ako sa babae tapos sa anak ko. So, ngayon, pag-isip-isip niya na siguro na ayaw niya magbigay sa akin ng pera. So, yun. Pag-isip-isip niya na ginamit niya yung anak ko na naawa ko sa anak natin. Pero, inaantay ko na lang na maging 18 yung mga anak ko. Pagkatapos, gawin na namin legal. Kasi iniisip ko yung anak ko kasing babae, medyo naapektuhan. So, kaya pumayag ako, sabi ko, hindi naman ako nagmamadaling mag-asawa. Bata pa naman kayo, ma'am. Matanda na. Tingnan mo, ako nga, 12 years ang pagitan natin. Tingnan mo. Gusto mo i-counseling si sir sa asawa niya, gusto mo makipagbalikan, pero yung sa inyo, ma'am, magkasama na nga kayo sa bahay. Hindi. Ayaw mong balikan, ma'am, kasi alang-alang sa anak ninyo. Nag-try na kami. Nag-try na kami. Ang basic na kami nag-try, pero hindi na talaga. Kasi paulit-ulit na lang siya. Kahit binigyan mo ng second chance, ganun pa rin, ng babae pa rin. Pinay din yung pinalit niya sa'yo. Yung chicks. Nung una, nandyan lang sa Pinas. Nung pangalawa, nandito na talaga. Pinapunta niya dyan sa US. Hindi. Work visa yung babae dito. Wow. Siyempre, tinulungan niya, kasi no? patapos na yung work visa niya. So, naghanap siya ng puti para maka-stay dito. Okay. Kaso nagkamali lang siya ng nabangga. Yun lang. Ganyan din ang sitwasyon ko, ma'am. May puti. Ganun ba? May puti din siya. Oo. Hindi naman. Hindi naman puti. Ang ibig sabihin, yung nangyayari sa'yo, ganun at ganun na rin na sa akin. Parang away bati. Pagkatapos, pagka may naramdaman siyang hindi sa akin, hindi maganda, pinagsasabihan niya ako. Umuwi ka na lang sa inyo, sabi sa akin. Umuwi ka na sa inyo, hiwalay na tayo. Mag-asawa ka na. So, bali may duda siya sa'yo, sir, ganun. Wala. Ako, DJ, stick to one lang ako. Simula nung nag-asawa ako, siya lang talaga. Siya bali yung, may iba, pakiramdam mo, ganun. Hindi. Talagang sinasabi sa akin harap-harapan eh. Kaya masakit. Iniis ko lang yun noon kasi bata pa yung mga anak ko. So, ganyan din ako ngayon. Tinitiis ko since 2015. Pero nung nag-asawa ng mga anak ko, total, alam naman ng mga anak ko na tatay nila ako. Siguro, maalala pa rin nila ako. Yung mga apo mo. Malayo ako sa kanila. Paano yung mga apo mo, sir? Wala na silang lulo, malayo ka na. Oo nga. Okay lang yun. Maintindihan ng mga apo ko yun. Uwi ka din. Para sa mga apo ko na lang sa anak ko. Kung sakali man na parang magkaibigan na lang kami. Ganun na lang. Kasi ang hirap Ang hirap talaga. Kailangan mo rin magpatawad. Patawarin mo siya. Oo naman. Tanggap ko na nga, sabi ko nga sa kanya noon. Tanggap ko kung ayaw mo na sa akin. Pero alang-alang sa mga anak natin, pagbigyan mo muna ako. Pero wala ganun pa rin Pag siya, kapalibasa dayo ako sa kanila. Tingnan mo, 25 years na nagtiis ako doon.
Tiis, Oo nga, taga. tiis mo talaga dun, sir. Parang mahirap, pero pinagtsagaan mo ba ganon yung lugar? Kasi nga, yung iniisip ko yung, yung future ng mga anak ko. Pero nung nakapagtapos na sila, kinausap ko sila. Mm. Sinabi ko sa kanila, anong desisyon niyo? Eh, kayo makakapag-desisyon yan pa, sabi sa akin. Kami, naintindihan namin yung sitwasyon niyo, sabi. Eh, kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, umuwi na lang ako rito. Para wala nang mahabang istorya. Oo. Kasi ang hirap pag nandun nakikita ko palagi. Kaya masakit yun. Kaya sabi ko nga ay, testingin kong sumali dito, sabi ko. Baka sakaling ma-ibsan yung aking naging nakaraan, sabi ko. Nag-i-enjoy kasi ako sa show ni DJ. Lagi ako Oo. nanonood. Pero ngayon, ma'am, may naging boyfriend po ba kayo, ma'am? Mula nung nagkalabuan po kayo ni mister mo? 2 years ago nagkaroon ako ng pero hindi rin Tagal. kasi nga di ba na kami Mm-mm. parang namin na magbalikan kami pero hindi talaga na-work out pero iniwalayan ko na yon. Mm. Mm. Alam niya rin na may naging boyfriend ka? Oo, nagpaalam ako sa kanya bago ako kasi ayaw ko talagang maghiwalay, DJ. Hindi ako naniniwala kasi sa hiwalay. Masakit para sa akin, hindi ko matanggap. Mm. Ang tagal-tagal ko talagang natanggap. Kaya wala na talaga. Minahal mo talaga, ma'am, minahal mo. Ano? Minahal mo talaga. Oo, kasi first ko na boyfriend yan, first ko na naging asawa ko diretso. O, diba? Swerte niya. Malay mo, ma'am. Malalaman, magbabago talaga ang tao, may pagbabago. Iyon na nga sinasabi nila walang forever. Sinasabi nila. Magiging Siguro, forever lang yan pag pag talagang Ayan. kayo magkasama talaga. Mm-mm. Ang importante lang kasi sa mag-asawa kahit hindi kasal, give and take yan. Oo. Ako kasi napakasimple lang ng ng ambisyon ko sa pag-asawa. Yung mamahalin ako, aalagaan, ganun lang. Kumbaga, ang babaw ng kaligayahan ko. Oo. Pag Wala kang halimbawa, Ikaw umiinom. ako, No, hindi ka nagiinom din, pero kaya kong yun, i-set aside yun, pag-iinom. Mm. Kasi naging health conscious nga ako. More on natural ako, karamihan ngayon more on natural. Oo. Laga-laga. Mga natural na dahon-dahon. Ganun lang. Oo. Laga-laga. Talbos ng kamote, okra, ganyan. Kasi healthy. Kasi ayaw ko nung pag tumanda ako, pag uugod-ugod na ako, ang daming maramdaman sa katawan. Ang hirap nun. Mm. Mabuti. So, nagre-retired ka na o nagtatrabaho pa din? Ang trabaho, construction lang. Isang hamak na karpentero lang. Bakit mo nilang trabaho pa din yan? Marangal na trabaho yan. Oo. Yan ang trabaho ko, karpentero. At proud ka kasi kumikita ka ng pera dyan. Mahirap kayang kumita ng pera. Yun nga ang hirap talaga dito sa Pinas. Mahirap din dito kung tamad-tamad ka, mahirap talaga. Lalo na ganito ang sitwasyon, gaya ko. Oo. Nako, naranasan kong mag-drive ng taxi. Oo. Ang galing Naranasan ko yan, nagawa ko yan. Oo. Pag masipag ka, mabubuhay ka talaga. Oo naman. Mm. Ay, saan ka nga pala dito sa Pinas, ma'am? Anong probinsya mo? Cebu? Layo, Yan lang ang hindi ko napuntahan. Pumunta ka doon, maganda doon sa maraming mga... Malapit ba yan sa Mactan? Oh, Cebu din yan. Mactan. Nakikita ko lang sa sa video, sa picture yan. Bahan ng Mactan. Maganda doon, maganda sa Cebu. Hindi pa ako nakapunta ng parte ng Visayas, Mindanao. Hindi pa ako nakasakay sa barko.
Oh, subukan mong sumakay. 3 araw biyahe, ano? Sa hindi naman 3 araw sa Cebu. Ay, hindi. Galing sa Manila. Manila. O, galing dito, hindi ko. Halimbawa. Ata isang gabi. Ay, malapit lang. Malapit lang, pero pag pupunta ata ng Mindanao, parang ganun 3 days ata, 2 gabi. Malayo 'yan. Ay, hindi, wala ka ng plano umuwi dito. Siyempre may plano ano ko 'yan eh. Diyan ako galing. Siguro uwi kami in 2 years pag magdibo na yung anak ko. Oo, mas masarap dito magkakaroon ng ay dito mo ipaano yung dibo na para mas maganda. Masaya. Kung ma-experience niya ba yung natin tradisyon na pagdidibo. Filipino culture. Oo. Kapatid niyo po ito ma'am si Jeanette Rowe. Nanonood. Pinagtatanggol kanya kasi sa comment, nakita ko lang. Ang sabi niya. Hindi ko kasi makita, DJ. Andyan si baba sa comment. Baka ako rin nakita rin ng anak ko. Ingat ka. Ingat ka. Maraming nanonood sa akin. Sa akin naman, lagi ako nanonood kay DJ, kaya alam ko naman yung mga sasabihin ko na foul dito. Alam ko naman. Sa akin naman talaga, totoo naman nangyari sa buhay ko yun. Alam nga naman magsinungaling ka pa. Oo. Hindi naman tayo bumabata, tumatanda naman tayo. Kaya nga. Diba? Kung hindi talaga awukol, talaga hindi yan bubukol. Ganun lang naman yan. Malay mo. Yun nga. Sabi nga niyan talaga yun yung pinakaano ko tinitingnan kong stepping stone yung talagang yung papel. Papel lang yan Kung tutusin, hindi naman basta-basta yan sana. Pero, sa batas ng tao, oo. Pero sa batas ng Panginoon, kahit wala yan, okay lang. Advice ko sa'yo, bigyan mo ng chance, try mong magpatawad sa asawa mo. Kasi kung hindi ka magpatawad sa asawa mo, hindi mo siya intindihin, syempre, hindi talaga maging ayos, hindi kayo mag-aayos. Kasi may mga na. Syempre, ang gusto ng mga apo mo na, yung lolo't lula nila, magkasama. Yan nga ang problema, yung ugat talaga ng pinag-aawayan, kwarta Doon nag-umpisa. Pera dahil pala sa pera, sir. Oo, yun ang pinaka-ugat niyan. Okay. Kasi siyempre, kung halimbawa, hindi ka makapagbigay ng maayos, kung ano lang sinasabi. Kasi siyempre, alam mo naman ang sitwasyon ng construction worker, hindi basta-basta yung pagod ka sa trabaho, minsan, on-off ang trabaho paminsan Hindi, baka gusto niya mangyari, baka maghanap po kayo ng alternative na source ng income, gano'n. Oo naman. Yun nga, nakapagtapos nga yung mga anak namin sa pagtatagaan namin mag-asawa. Siya po ba anong trabaho? Dati kasi meron siyang yung ukay-ukay dati. Pero nung mag-pandemic, doon nagka-problema, nagsara. Siguro na-stress siya, kaya gano'n. Kasi, siyempre, siguro financially problema, kaya mainit ang ulo. Intindihin mo na lang, normal lang yan sa mag-asawa. Sa bagay, tama yun, tama yung sinasabi niyo. Pero minsan kasi, alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Kahit nasabihin, naintindihan mo siya, paminsan, lagi na lang ganun ang sinasabi sa'yo. Pero ito ngayon siguro malayo na try nyo na hong lumayo sa kanya. At saka wala na po kayo masyadong stress ngayon kasi nakapagtapos na yung mga anak ninyo. At saka yung sabi nila na kapag kayo po yung may edad na, lalo pag senior na mas kinakailangan ninyo ng makakasama, kumpanyon. Yan na nga Oo. So why not sir na pwede nyo pa ayusin, no? Kasi baka siguro sa ngayon wala nang problema, di ba? Dalawa na lang kayo, wala na yung mga anak mo, stable na. Pwede rin po. Salamat sa advice. Pwede rin po. Pero, ewan ko lang, DJ. Hindi ko masasiguro, DJ. Ikaw yung nakakaalam nun, sir, kasi buhay mo yan. Nga. Oo nga. Hindi mo sila namimiss. Hindi mo namimiss yung asawa mo nang lumayo ka.
Hindi na. Yung mga anak ko na lang. Magsabi ka nga ng totoo. Hindi talaga. Yun bang iniisip mo na nanghihinayang ka, ganun? Siya mismo nagsabi sa akin. Kaya, Ikaw, yung nararamdaman mo, ikaw. noon. Noon man medyo mabang nung malayo. hindi pa ano yung mga anak ko, hindi pa nakapagtapos. Masakit sa akin. Pero nung nakita ko na magi-stable yung mga anak ko, malaya na siya. Kung anong gusto niyang gawin. Ganun ba? Oo. Napakahirap kasi na lagi mo siya nakita na ganun sinasabi sa'yo. Kasi minsan ang babae gusto kasi inaamo ng lalaki. Kaya ikaw sigurong Hindi. Ang mga Bicolano, ma'am, number 1 niya na malambing yan. Kapag mahal. Pero baka dahil lang po menopausal stage niya, sir, kaya ganun. Hindi pa, DJ. Noon pa yan. Ilang taon na. Siguro mga after 5 years. Ganyan. Kaya nga naisipan kong umuwi dito. Pero menopause na siya ngayon, sir? Hindi pa. Hindi pa. Sa akin, DJ, walang problema. Ako, alaga ko ang asawa ko. Pagmahal akong asawa talaga. Ang sa akin lang, basta't aalis ka, halimbawa, paalam ka sa akin. Ganun ako. Ang gusto ko, pag umaalis yung mga pamilya ko, magpapaalam ka. Baka nasiluso ka. Ay, hindi naman. Nung kabataan namin, oo. Pero siyempre, pag matanda na ito, nare-realize na natin yung mga ganong sitwasyon. Hindi na pwede. Kasi nagkakaedad na tayo. Kaya lang gusto natin magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Ay minsan kasi yung ibang mga tao nagiging sanhi ng problema. Nagpapatukso sa mga nagpapasulsul kumbaga. Kasi ako saka sa akin, ako ang priority ko talaga yung mga anak ko. Kung ano yung makakabuti ng mga anak ko, kung ano yung makapagpasaya ng mga anak ko. Kung ang asawa ko gusto makipagbalikan sa akin at suyuin ako, amuhin ako, syempre, papayag ako kasi para sa mga anak ko. Oo naman. Pero, never naman yung ginawa. Kung ginawa lang niya, alam mo, papayag ako kasi syempre, ayaw ko yung ang mga anak ko, ayaw ko yung walang nanay at tatay, yung mga anak ko na hindi magkasama. Mas talaga kasi nung tinanong ko yung anak ko, bakit ka nagkaganyan, yung bang umiiyak, kasi nakaintindi na siya, sabi niya. Sino bang may gusto na magkahiwalay ang mama at papa? Kaya yan. Number 1 yan na iniisip ko, kaya tumagal talaga ako ng matagal. Sa'yo nga, tingnan mo yung sitwasyon mo, ma'am, mayroon na kayong financially stable kayo, di ba? Tingnan nyo, nagka-problema pa kayo, nagkahiwalay pa kayo. O pa kaya? Tingnan mo. Yung sitwasyon natin halos parehas lang eh. Di ba? Kaya lang sa inyo, medyo bata pa mga anak mo. Bata pa kasi, kaya... Sa akin kasi, ang iniisip ko rin sa ngayon, yung magiging, kumbaga yung magiging future ko rin, kumbaga. Yung mga anak ko naintindihan yung sitwasyon ko eh. Kasi siyempre, kailangan ko rin ng makakatuwang ko kahit papaano. Naku, kung nanonood man siya ngayon, dapat suyuin ka niya. Sana nga. Para magkabalikan kayo para sa mga apo at mga anak niyo. Masaya ako pag magkabalikan kayo, sa totoo lang. Salamat naman po. Ilang taon na po ba kayong hiwalay, sir? Ilang taon na kayong umuwi dyan? Ay, dito, pa lang ako rito. 5 buwan ako rito. Pero, nung nasa Ilocos ako, Ilocos pala siya. Hindi nagkikita niya. Taga Ilocos pala siya. Malayo. Nasa norte ako noon. 5 years. Hindi ako umuwi. Hindi na nga kami nagtatabi eh. Pag umuwi ako, sa sala lang ako natutulog.
Nung nasa Hindi. Ilocos ka sir nagtatrabaho. Opo, DJ. Taga saan po yung mga anak mo? Saan po ngayon yung asawa mo? Doon din. Ah. Nagaroon sila. Ako lang yung dayo. Mm. Nagtrabaho ako sa sa Cagayan, Mm. Bali, sa Norte. Doon, medyo matagal ako sa Norte. Pero pag umuwi ako, para sa mga anak na lang. Suporta lang baga. Hindi ako pinapansin pag umuwi ako doon. Pero nagbibigay pa rin ako ng sustento sa sa mga anak ko. Kasi nag-aaral pa sila noon. Pero baka kailangan lang daw ng mikos-mikos yun sir. Baka miss ka na daw niya. Oo. Baka miss ka na niya. Try mong suyuin. Try mong i-message. Mikos-mikos. Hindi ka nga kami friends sa sa Facebook. Naka-block pa nga ako. Oo, almost 10 years na yun. Oy, add mo Simula siya nung may Facebook. Oo. Nagkakausap lang kami noon para sa yung sa anak ko lang ang nagiging namin. Way. Pero pag siya ayaw. Hindi ko siya sinisira yun. Ay, wala. Hindi ko siya inano. Kumbaga kahit nawala ko kayo sir, okay lang naman sa kanya, nawala ka, no? Oo. Wala nang tawag sa akin eh. Oo. Yun Kahit yun. ilang buwan na ako rito, maglilimang buwan na ako. So meaning ayaw niya na rin pala sa'yo. Ayaw na pala. Kaya nga nung nakita ko tong programa ni DJ, sabi ko sasali ako nito para maibsan yung Nade-depress kasi ako. Nakaka-depress pagka ganung sitwasyon. Masakit pa din, masakit. Kahit na matagal na kayong hindi nagkikibuan, pero nung bago ka lang na umalis talaga na hindi magkasama, masakit pa din yun. Siyempre, nananariwa kahit papaano. Pero siguro siya, ewan ko lang. Kasi ni minsan hindi man lang sa akin, nagparamdam. Umuwi ka doon, puntahan mo. Tanungin mo, nami-miss mo ba ako? Uuwi ako doon para sa anak ko na lang. Wala na. Hindi, try mong suyuin. Sabihin mo, kawawa yung mga anak natin, mga apo natin. May intindihan nila yun. Kasi noon, malambot kong masyado noon eh. Pero ngayong rating ko tong edad ko na to, medyo tumigas ng puso ko. Kasi ang hirap nung ikaw na lang lagi nagpaparaya. Kung ano man yung nagawa niya, okay lang yun. Napatawad ko na yun. Kaya lang, bigyan niya rin ako ng pagkakataon na magkaroon na, yung mga lumigaya rin kahit paano. Yan. Pag nakikinig siya ngayon. Paano niya mapapanood? Block naman siya. Naka-block. Nako, naka-live to. Malay mo, Kahit may pa? kaibigan siya nanonood tapos pinakita sa kanya. Po ate, pag nanonood ka ate, ayan, suyuin mo na itong asawa mo para sa mga anak mo at sa apo mo. Kaya nga, enjoy nga ako dito sa programa ni DJ. Napupuyat ako minsan dito. Enjoy ako eh. Natutuwa ako lalo na pag may mga nakakatawa. Nakakatawang mga Kasi partner. natatanggal yung stress mo eh. Ang sabi naman ng mga nagko-comment, kailangan mo daw kasi sir hardworking, ipakita mo kay misis mo kasi financial problem yung problema ninyo. Malay mo baka yun nga. Oo. Pero sa ngayon hindi naman kailangan talaga, no? Kung magtrabaho kayo siguro para na lang sa inyong dalawa, di ba? Kasi may mga kanya-kanya ng pamilya yung mga anak mo. Saka may magandang trabaho na yung anak niya eh. Di sa akin naman, kung halimbawa dun, palibasa may bahay na rin akong ginawa doon, ginawa ko sila ng bahay. Ako mismo gumawa. Wow. Yun na lang, papaayos ko yun. Pagka magbigay ang anak ko ng pampaayos, ako gagawa. Para hindi na magbayad. Pero hindi na ako titira doon. Uwi na ako dito sa tatay ko. Ganun na lang. Hindi na kagaya ng dati na kumbaga
magmamakaawa ako kung gano'n. Mm. Malay mo Siyempre, kaawa sa'yo. ewan ko na lang. Hindi. Oy. Ang makakapagsabi niya yung panahon na lang. Kung talagang magbabago pa o hindi na. Oo nga. Sana. Kasi mahirap din talaga mag-isa. Oo nga, totoo yan. Mahirap mag-isa sa buhay. Kaya nga minsan dinadaan ko lang sa tawa, pakamta-kamta, gano'n lang. Para kahit pa paano maibsan ng konti. Oo. Mahirap talaga. Kaya nga, binabaling ko na lang sa trabaho tong sitwasyon eh. Kasi tingin ko nga mas mahirap yung sa'yo kasi may andyan nga yung asawa mo pero wala din, no? Oo. Wala din. Mm. Ano lang, DJ, parang wala na. Parang magkasama kami dito. Parang Border na lang. wala na talaga. Oo. Parang ka-roommates mo na lang siguro. Tawag lang akong pakialaman. Hindi ko rin pakialaman. Oo. Wala pakialaman. Pero kung suyuin niya ako, para sa mga anak namin, okay din sa akin yun. Kasi, siyempre, mas priority ko yung mga anak ko. Pero, never namang nangyari. Matagal na nga kami magkasama. Never talaga. Kahit na ikaw ang susuyo, ma'am, kunyari, ipagluto mo siya, bigay mo yung damit niya, pang bihis, ganun. Wala na talaga, DJ. Siguro dahil nawala na yung pagmamahal niya sa akin. Kasi dati kasi, nung bago pa kami, para akong prinsesa sa buhay niya. Wala siyang iniisip, kundi ako, pati pamilya ko nga, sinasali niya sa niya. Ano po kayang dahilan, no? Ba't po kaya nagaganon? Dati nung una, okay naman. May yung mga problema sa likod? Kasi nga, ang dahilan, dahil nagkaroon ng iba. Meaning, hindi... Meron siya nakita sa iba na wala siguro ako. Meaning, hindi siya kontento sa'yo. O baka, dati may ginagawa ka sa kanya, tapos hindi mo na ginagawa, kaya inahanap niya sa iba. Dati siguro, pinatirik mo pa yung mata, bandang huli, wala na. DJ? Dalawang anak na, tapos yan panganapin niya. Mahalala siya sa buhay niya, DJ. Nasasakat niya na. Kung hindi siya masaya sa anak ko, ayaw ko mamimilit ng tao na ayaw sa akin. Kasi ganun, sabi mo dalawa na yung anak niya, tapos ganyan pa sa isip niya. Meaning, dati ginagawa mo talaga, may pagbabago habang tumatagal, hindi mo na ginagawa. Ganun. Wala talaga, DJ, walang pagbabago. Talagang nagbabago talaga yung niya. Kasi siguro mas magaling yung nakausap. Pagalingan. Pagalingan siguro. Di bali, okay lang yun. Baka doon, doblang tirik ng mata niya. Ako na naman, noon. Hindi ko talaga matanggap noon. 2 years ago lang, nung talagang parang nagalit na talaga ako. Kasi, siyempre, Pilipina ka, kailangan, may pride tayo, di ba? Pag mag-asawa tayo, kailangan forever. Gusto natin forever. Pag kinasal ka, kailangan forever na kayo. Yun talagang nasa isip ko, hindi talaga ko naniwala sa hiwalay. Kaya sa isip-isip ko noon, talaga kahit na ayaw na niya sa akin, kulang. Sa isip-isip ko, kami pa rin talaga. Pero nung nangyari na, iba pala, no? Masakit. Nung nangyari na. Oo, masakit. Talagang masakit. Talagang ang sakit-sakit. Iyak nang iyak ako noon. Nung bago pa lang nangyari, lagi akong umiiyak. Pag-usapan pa lang, tutulo na yung luha ko. Pero ngayon, wala na. Kasi siyempre siguro nawala na. Una lang talaga yung masakit. Masasanay ka rin sa katagalan. Nakamubo na kagad, DJ, ano? Oo. At saka siguro, mas kinalingan nga po talaga ng Pinay na yun, yung pinalit sa iyo, ma'am. Kasi siyempre, kailangan niya makuha yung loob ng asawa mo para tuloy-tuloy yung visa niya dyan. Oo, siguro. Okay. Hindi naman sila nagkatuluyan, DJ, kasi nga, siyempre, tied up pa rin asawa sa akin. Mas ka pa rin, mas matimbang ka pa rin, ikaw pa rin yung pinili. Sana, ha? Sana. Nga lang, siyempre may lamat na May lamat na. Kasi ang inaano lang niya, ayaw niyang magbigay nga sa akin. Tinry ko din na i-wave na lang sana para lang makalas ako sa kanya. Kaso talagang
ayaw na rin talaga niya. At yung abogado ko din, ayaw din na na gano'n ang mangyayari. Oo, kasi unfair din naman talaga. Oh. Malaki babayaran niya sa iyo kasi mga minor pa yung mga anak ninyo pag sakali, no? Oo, malaking babayaran niya sa akin. Kaya nga, yun ang sinasabi niya. Magre-retire na ako, tapos magbabayad pa ako sa kanya. Bali ilang taon na yun, ma'am? Magsi-senior na rin. Magsi-senior na siya. 50, na siya, 57. 3 years. Matagal pa. 3 years. Ayan mo siya, ma'am. 3 years pa. Pero yung ibabayad, isuporta niya sa akin hanggang 10 taon eh. O, kaya nga, mag-retired na siya, magbabayad pa din siya sa akin. Pero ayaw niya. So, pero nagsusupport nagsusupport pa sa mga anak mo ngayon? Kasama man namin. Di okay naman pala. Kung sino na lang ang siyempre, hindi ko rin naman kasi ang bait-bait. Wala akong masasabi, ang bait-bait niya sa mga bata. Wala talaga akong masabi. Mahal na mahal yung mga bata. The best palang tatay. The best yan na tatay. Hindi ko ipagkakyan. The best yan na tatay sa mga bata. Pero hindi siya the best sa'yo bilang husband, no? Hindi siya the best sa akin bilang Ganyan talaga eh. Alam mo ba na nagpaalam pa ako sa kanya na so okay lang sa'yo na magkakasintahan ako. Tapos sabi niya, kung sino mang may gusto sa'yo, sige. Binigyan ka ng way. Oo. Kumbaga, kaya wala talagang pakialaman. Kumbaga mahal ka na rin niya, ma'am eh. Gusto ka na rin niya lumigaya. Parang ganon. Sayang lang ako kasi mundo natin, si sir may punto na rin kahit paano. Kasi stress niya sa doon sa matagal na, ilang dekada na siya doon sa asawa niya. Ngayon, stable yung mga anak niya. Gusto niya na rin maging masaya sarili niya. Ganon, no? Oo nga, mahirap din yung magkaroon ka ng depression. Tama. Oo. Buti sila mga bata pa kung tutusin. Ako medyo nagkakaedad na kailangan ko rin na maging yung peace of mind ko maging maayos. Siyempre maintindihan nila yun. Iwas sakit. Matanda, nila, maintindihan nila yung pag maedad-edad na rin. Oo. Umuulan dito sa amin. Lakas. Mabuti naman kasi ang init-init. Tama. Oo. Kaya medyo bless ka ngayon, sir, kayo dyan, dito sa Maynila, tigang na tigang eh. Minsan lang umulan dito. Oo, ayun na, nawala na ng signal kasi umulan. Wala na ako. Nagawala-wala yung signal ko. Kaya nga. Ayun na lang siguro, connected naman na kayo, no? Hopefully, no? God will na makahanap kayo ng rarapat sa inyo. No? Masaya kayo. Hindi kita nakita, JJ. Oo, okay lang yan. Sa live nakikita naman ako. Thank you so much sa pag-join ninyo, sa pagtawag. Okay po. Thank you po. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye po. Iba-iba yung kwento, no? Natin, no? Si girl, kalain mo yun, yung ex niya andyan pa rin sa bahay. Alang-alang sa mga anak. Pero si sir hindi na kinaya, hindi na matiis. Umalis na talaga. Lumayas na. Pero kahit paano believe din ako kay boy, no? Okay na, stable yung mga anak nila.